Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Aquarius, thank you very much po sa mga likes and subscribes ninyo at saka sa mga magagandang komento po na iniiwan ninyo. Thank you. So, we have, first message po ninyo ay stay the course. Ayan. So, stay the course. Huwag kayong sumuko. Huwag ninyong talikuran. Huwag kayong, huwag ninyong sukuan. Kumbaga, no? Ang inyong sitwasyon. Stay the course and don't panic. Yan ang mensahe sa inyo ni Archangel Michael. You're not on the wrong path. Okay? You're just having a bumpy start. Learn from your experiences and keep going. Ayan. So, siguro lang, kumbaga, nandoon kayo sa, yung hindi perfect. Kumbaga, yung pagsisimula ninyo siguro sa venture na to or sa bagay na to na pinagkakaabalahan ninyo. But that doesn't mean na nasa maling daan kayo, no? Yun lang, hindi lang perfect yung pagsisimula ninyo. Kumbaga, baka, ano lang ito, baka, nagkataon lang na off, yung parang off timing ba ang simula ninyo. Kaya wag kayong mag-alala. Okay? Keep going, no? Lilipas din 'yan. No, may mga sitwasyon talaga tayong kailangang pagdaanan na hindi according to our plan or hindi according to our expectations kasi 'di ba, hindi naman tayo ang lahat ang nagtitimon, no, sa buhay natin. There is God, no, na nagda-direct sa atin. Kaya minsan kung hindi tayo sumusunod sa kanya, kung hindi natin na pick up, no, kung ano yung mensahe niya para sa atin, kung ano yung guidance niya para sa atin, magkakaroon tayo ng mga ganito. But that is that is significant din, no, ng mga pangyayaring yan, because that is living as wisdom, no? Meron din tayong learnings na napupulot dyan na magagamit din natin sa future journey natin. Your vibration is rising, kaya maganda to kasi kapag mataas yung vibration ninyo, nagkakaroon din kayo ng extra spiritual power, no? Para magawa ninyo yung mga bagay na gusto ninyong magawa or gusto ninyong makita sa inyong 3D reality. Sabi rito, this is a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energetic frequency. Kaya napakaganda nito. So siguro, maganda ang mga ninyo ngayon. Maganda yung mga naiisip ninyo. Siguro, there is happiness, excitement, no, na nararamdaman ng iba sa inyo sa ngayon. Trust in divine purpose. Ayan, this experience has divine meaning. Healing will come. Know that you are on a path of growth. Ayan, kaya magtiwala lang kayo, no? Magtiwala lang kayo sa journey ninyo sa ngayon. Magtiwala kayo sa kung ano yung plano ng Panginoon sa inyo. Okay? Even if that's not clear sa inyo, just trust. Okay? Because there is a purpose for everything. Merong dahilan ng lahat at merong purpose ang lahat. Okay? So, tingnan natin kung ano ang mga ganap. So, we have number 25, birds of a feather. So, this is nice, no? Maganda to kasi parang kung nasaan man kayo sa ngayon, there is a sense of belongingness, no? To where you are now. At kahit sino man yung mga nasa paligid ninyo, sino man yung mga kasama ninyo, parang naramdam ninyo yung love, no, ng community na yan sa inyo, yung concern ng community na yan sa inyo. Parang nararamdaman ninyo na you really belong, no, with them, yung ganon. Kaya maganda to. Maybe you are getting support from them, no, kahit ano man siguro kailangan ninyong tulong from them or ano mang klaseng assistance ang kailangan ninyo, nandiyan sila, no, para sa'yo. So parang ganon ang ganap dito for some of you. And maybe na-appreciate nyo din, no, na ganon ang pinaparamdam sa'yo ng mga tao nito sa iyo.
What else? We have number 43, spirit of gratitude. Ayan. So, this is a reminder para sa inyo, Aquarius, na laging dapat na buhay, no, sa puso ninyo yung spirit of gratitude, kasi napakalaki ng epekto sa atin, no, ng pagpapasalamat natin. Kung marunong tayong magpasalamat, mas maraming biyaya, no, ang ibibigay sa atin, ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kapag marunong kayong magpasalamat, regardless kung ano yung binigay sa inyo, regardless kung ano mang biyaya ang bless sa iyo ng Panginoon, you know, when you know how to say thank you, when you know how to appreciate kung ano man ang mga biyayang yan, malaki man o maliit, bongga man o simple lang, or kahit ano pa man, you know, parang nag-aano ka dyan, nagbubukas ka ng floodgates of more abundance, of more prosperity, more blessings, of more good things, no, para ipadala sa iyo ng universe. Kaya yun, buhayin ninyo sa puso ninyo ang gratitude lagi. That is a reminder para sa iyo. Kasi baka nakakalimot ang iba sa inyo. We have exposed, no, and revealed. Ayan, so parang meron ditong secrets, no, that are coming to light. Maaring meron ditong mga sikreto na maaring malaman ninyo, you know. Baka meron ditong magbabalita sa inyo, merong magchika sa inyo ng kung ano mang sikreto ng kung sino man, maaring ganon. Or baka pwede rin ito, Aquarius, na this is your truth dito na ilalabas ninyo. Baka meron kayong mga parte ng sarili ninyo or mga paniniwala ninyo na maaaring yan ay maikikwento ninyo sa iba, maaaring yan ay maishishare ninyo sa iba, or meron kayong mga katangian na dati hindi ninyo, yung parang dinideny ninyo sa sarili ninyo, pero ngayon maaaring yan ay maglakas ng loob kayo na i-reveal nyo na yan, no, sa mundo, ipakita nyo na at i-share nyo na yan sa ibang tao. So tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. First quarter moon in Cancer, yan, push through any insecurity. Ayan, so yan ang message sa inyo, very strong message, kasi maybe that is one of the reasons kung bakit ang iba siguro sa inyo natatakot kayong mag-take action, no, kung ano man ang mga bagay na dapat pag-actionan nyo na, no, tulad na lamang ng mga pangarap ninyo, mga goals ninyo, yung mga ganon, mga dreams ninyo, mga wishes ninyo, diba, yung mga heart's desires ninyo, maybe because of insecurity na nararamdaman ninyo, kaya hindi kayo nakakapag-move on or nakakapag-move forward, no, sa buhay ninyo. So, maaaring ganon. Kaya ito, this is a very strong message para sa iyo na kailangan nyo nang i-push through ang kahit ano man na insecurity ninyo. Kasi parang, parang you are self-sabotaging. Diba? Kapag ganon, you're getting in your own way. We have last quarter moon in Libra. Ayan, so make time for self-love. Okay? Sobra siguro kayong busy, sobra kayong preoccupied with different things, no? Worldly things, at siguro nanineglect na ninyo ang inyong sarili, kaya hindi na kayo man lang nakakapag self-care, diba? Hindi man lang ninyo natitreat ang sarili ninyo, or maybe you are setting a very yung parang you're becoming harsh sa sarili ninyo. Baka masyado naman kayong stricto sa sarili ninyo, or baka naman masyadong mataas yung bar na siniset ninyo for yourself. Kaya parang nai-stress, no? Nai-stress kayo over that. And ano nyo naman yan, no? Discarte nyo na naman yun. Kaya ayun, so self-love, okay? This is what you need. You need to love yourself, okay? You need to show your love some care, some concern naman, at wag ninyong istresan ang sarili ninyo masyado, okay? So what else? We have new moon in Capricorn, step up and lead, okay? So for some of you, pwedeng
kailangan ninyo na mag-step up as someone na, kumbaga, siguro kayo kasi yung parang nilalapitan ng mga tao. Maybe they rely on you. Baka sila'y umaasa sa iyo, 'di ba? Maaring kayo yung kanilang tawag dito, ikaw yung source nila ng lakas ng loob, 'di ba? Baka ikaw yung tinuturing nilang rock, yung ganon. Kaya at this time, no, na kailangan ka na ng mga taong ito, maaring kailangan mong mag-step up para sa kanila, no? And probably then baka related din ito sa trabaho ninyo. Baka kayo ay isang leader, no? Siguro baka ikaw ay isang manager, baka ikaw ay isang supervisor, lead, maaaring ganon, no? So tingnan natin kung ano pa yung mga final messages ninyo. Kuha tayo ng trinkets. We have leaf. Ayan. So, ito naman, this is about growth and rebirth, no? So, siguro talaga, ngayon ang panahon na para kayo ay mag-grow na. Para kayo ay mag-thrive na, diba? Mag-evolve into the best version of yourself. At magagawa nyo to kapag natuto na kayong tanggalin yung mga insecurity ninyo, yung mga takot ninyo, diba? Yung mga pagdadalawang isip ninyo, pagdududa ninyo sa inyong sarili. Okay? So, speaking of rebirth, no, you are up for change. No? So, siguro talaga kailangan na ninyong baguhin. Ang una-una, baka perspective ninyo, no, diba? The way you handle things, the way you look at things, no? Siguro, isa din yan sa mga kailangan na ninyong baguhin sa ngayon. What else? We have coin. Ayan, napakaganda nito. So, talaga siguro magkakaroon na kayo ng lakas ng loob sa ngayon, ano? Talagang isa na siguro ito sa mga gagawin ninyong pagbabago, no? You're going to give yourself an opportunity to change, no? For the better. Kasi sa ngayon, kung dati wala kayong lakas ng loob, natatakot kayo, or nagdududa kayo sa inyong mga kakayanan, sa inyong sarili, ngayon, magiging matapang na kayo, no? You are going to pursue the things that you really want na sa ngayon. So, magkakaroon na kayo dito siguro ng courage and inner strength to pursue whatever it is that you want to accomplish or whatever it is that you want to achieve in your life. So, what else? We have peace. Ayan, itong napakaganda. Kasi when you are feeling peaceful, magiging magaan ang lahat. No? Magiging magaan na yung journey ninyo. Mawawala na din dito yung mga pagdududa ninyo sa inyong sarili or pagdududa ninyo sa inyong mga kakayanan, yung ganon. So, this is good kasi maaaring magkakaroon na rin kayo rito ng tranquility. Finally, mawawala na din siguro dito kahit papano yung mga nagpapabigat sa dibdib ninyo, yung mga takot na yan, hesitation na yan, doubts na yan, yung mga ganon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.